Well, good morning mga kadyani. Alright, welcome back mga kadyani ulit. Ito po yung lingkod kadyani ng Janitor TV at Son Janite. Usapang utang, usapang ola. So magandang araw ulit. Mag-update lang po tayo ng isang ola na nawawala ngayon sa Google Play Store. At maraming speculations, maraming haka-haka na kung saan maaari raw na raid o na revoke o maaaring kung ano-ano yung mga nagiging usap-usapan dito sa OLA victims community. Ito nga, bago tayo bago akong pakalat ng mga ganitong klase ng mga issue sa OLA community, ako nire-research ko po muna talaga ng maigi. Inaalam ko po muna ng maigi, pinag-aaralan ko po muna ng maigi bago tayo magkaroon ng mga discussions dito sa mga ganitong klase ng mga issues about sa mga OLA na kung saan bigla-biglang nawawala at bigla-bigla naman na sinasabi ng mga kung ano-ano na alam niyo naman dito sa aking channel is hindi naman tayo kwentong barbero dito, no? Hindi tayo basta-basta kukwento na kung ano lang. Nagre-research ako kahit na kapos ako sa mga oras. Talagang pagka nandito ako sa bahay, naaral ko po maigi. Baka kasi mamaya may maririnig naman ako kung ano-ano mga balita na hindi naman pala totoo. Ngayon, update ko lang po kayo ngayon para kung sakasakaling yung mga loan kayo na hindi na settle at maaaring hindi nyo nabayaran yung mga nakarang araw, tapos nawala bigla sa Play Store, nawala bigla sa cellphone nyo kasi usapan talaga yung pati sa naka-install na siya, nawala bigla siya talagang as in na-delete yung app, sabi nga raw nila. And then naral ko muna, mahirap na. Pero itong OLA na ito is SEC registered po ito. At hindi naman masyadong tawag doon. Wala akong masyadong na tawag doon. Hindi ko masasabing complaint kasi halos karamihan naman talaga sa mga OLA may mga complaint. Pero medyo mataas din ang interest nitong OLA na ito. Medyo hindi ganoon na ako baga parang kasunod lang nila Digido, nila OLP, tsaka nila Kibico, tsaka Cash Express. Halos ganun po yung sistema nila. Loan sharks din po. Kaya minsan mahirap nang mahirap mag-utang sa mga ganitong klase ng mga OLA. Pero papayuhan ko kayo ako sakasakali mawala yung OLA na yan at gusto niyo magbayad. May mga paraan naman na pwede niyo gawin kung sakasakali gusto niyo magbayad kahit wala yung apps. Pero always be vigilant na pag-aralan niyo kasi baka may hindi niyo alam na baka may hindi pumapasok. Tignan niyo muna maigi. Always have research din, pag-aralin niyo muna kasi baka masayang yung pera niyo tapos hindi na pala mapabayaran, hindi pala mawawala yung inyong utang kahit binayaran niyo pala. Pag-aralin niyo muna maigi. Isa-isa natin yung OLA na ito. Okay, sana po patsin tayo muna at ako'y makikisuyo at sana po supportahan niyo ang aking channel. Ito po ang Janitor TV. Ito po yung Janitor sa Facebook page, sa TikTok account at sa YouTube channel. Ito po. Sana po supportahan niyo po ako at tangkilikin yung mga ganitong klase po mga content kung nais niyo po magkaroon ng ideya kung paano niyo haharapin yung mga issue ninyo at sitwasyon ninyo na hindi maganda sa mga OLA. So yun, it's better to start na tayo at sabihin ko sa inyo kung ano yung OLA na nawawala. Ito po ay ang Mr. Cash. Ilang araw ko na po napansin to. May mga post kasi na medyo pinag-aralan ko rin muna. Sabi ng iba, na-read daw, na-revoke, report, kung ano-ano. Maaari nawala itong Mr. Cash dahil sa mga report sa Google Play Store. Sa App Store, wala naman akong tunugin daw, parang parehas lang. Pero meron akong isang nakita na kung saan yung parang sa mismong app market ng isang cellphone, andun pa siya. Hindi ko lang papakita ko lang sa inyo kung saan niya nakita saan niya. Parang hindi ko sure kung ibang cellphone, baka sa Huawei, yun yata yun. Pero ito yung sabi naman, kung ni-research ko about this situation ng Mr. Cash, na kung saan sumagot naman sila sa mga tanong bakit sila nawala. Ito po yung sa Facebook page yan. Tignan niyo po. Sasabihin sa inyo yan, hello mga kasyaman. We're aware that the app isn't currently available to download on the Google Play Store and we're working to resolve this issue as soon as possible. Stay tuned for updates regarding this matter. Thank you for your patience. Kasyama. Diba? Yan. Bago tayo mag-speculate na nawala, na na-revoke, may cease and desist order,
tingnan nyo muna kung may update din yung OLA na yan sa kanyang mga Facebook page, sa kanyang website. Tingnan nyo, baka meron sila pinopost dyan na hindi natin alam na nag-update pala sila, tapos nag-speculate. Kasi kung sasabihin na lang na-raid, sasabihin naman ng mainstream media na may na-raid na OLA. Di po ba? Tulad nung isa nga na karaan lang NBI, pinost naman ng NBI kung ano yung na-raid nilang OLA. Papost naman ng PNP kung ano yung mga nare-raid nilang OLA. Papakita naman po yan sa mainstream media. Bago ka mag-speculate, kasi marami yung mga utang na gusto yung nare-raid eh. Ako naintindihan ko naman kayo, no, kasi may nangaharas. Pero minsan parang pinapanalang marin sana para rin na makapagbayad. Yung iba ha, hindi ko pa sinasabi lahat. Kasi may mga partner, yun po talaga yung mode sa mga OLA partner. Tapos ito, nawala bigla, speculation, pinapakalat, gano'n. Pero tignan niyo muna. And then kung na-revoke, tinignan ko po sa SEC, wala naman pong update si SEC. Kung na-revoke ba ito o nagkaroon ng cease and desist order, itong Mr. Cash, wala naman po. At still, SEC registered pa rin po sila sa SEC. Yan po ang masasabi ko. Ngayon po yung pagkaka-research ko. At yun po yung ginagawa ko para bago tayo mag-update ng mga nangyayari sa mga OLA apps. Bakit nawawala, bakit niya. Ngayon, may mga nagsasabi kung paano, kung ba may utang pa. Diba? Siyempre, mahirap magbayad kung wala nang apps na, wala rin nga raw sa cellphone yung apps na yan, bilang delete. At yun nga, may utang pa kayo na gusto nyo i-settle, meron mga link sila na pwedeng puntahan ninyo. At puntahan nyo yung website, siguro ng ng OLA na ito. Like, wait lang po, kung yung niya. Yan sa kanyang ayan po, may nagsabi naman po na yan, may nagbayad daw, may nakapagbayad naman daw. Ayan po, may nagsabi naman po na chat nyo na lang po sa email nila, magbibigay sila ng link para makaka-download kayo sa app. Nakabayad ko lang po kanina, nag-email ako, meron nagbayad naman daw. Ayan, pero always make sure na wala talaga yung inyong binayad, mako-close account kayo. Kasi minsan mahirap na, di ba? Minsan may mga ganun nagbayad, andun pa rin yung kanyang loan, andun pa rin sa kanya yung unsettled, nagiging ganun. Minsan ang hirap kasi nagkakaroon tayo ng trust issues na mga OLA. Kahit ako may trust issues talaga ako, malala. Kaya ayoko na mangutang sa mga OLA. Pero hindi ko masasabing lahat hindi ko generalize kasi may mga OLA naman talaga na matitino. Kaya yung iba, kahit ba't yun naman yung ulang inutangan, galit na galit kasi di siya nakapagbayad. Hindi mo siya sinisingil, ini-email lang siya. May mga ganong tao, ito real talk lang, no? May mga ganong talaga. Na kahit na matino naman yung ula, nirereklamo. Siguro balasubas na lang talaga yung mga ganong klase ng tao. Pero yung sa mga tao na nais pa rin bayaran yung mga utang nila, yung mga loan nila na kahit naras, ay napakabuti po ninyo mga tao kayo. At napakagaganda po ninyo mga konsensya. At yun lang, kasi kung lahat talaga tayo pambayad, o kaya kung mangungutang tayo sa mga OLA na sobrang laki ng interest, like it's Mr. Cash, si OLP, huwag nyo na lang pong itry. Huwag na lang po kayo sumubok. Kasi kung alam nyo wala naman kayong pondo o sakali may ibabayad na maayos, hindi nyo talaga kayang bayaran yung laki ng interest na pinapataw nila, huwag nyo na subukan. Kasi sira lang ang buhay ninyo. Kasi minsan ganun tapos magmumutang tayo. Ganun po yun. Ako ayoko na mag-try ng mga malalaki ang interest. Medyo kabado na ako 20. Totoo lang. Yun ang mapapayo ko sa inyo. Kung napansin nyo malaki na talaga yung tubo na ibabayaran nyo sa loob ng isang buwan, wag na, matras na po kayo. Para din na po kayo mapasubo. Para din na po kayo problema. Kung sakasakalin ganyan na hindi nyo kayang harapin yung babayaran ninyo. Utang is utang, dapat bayaran. Sabi nga, di ba, sa kasabihan natin, kasi nga mahirap din yung utang lang ng utang kasi hindi tayo nagbabayad. Kasi nga, mas maganda pa rin naayos natin kahit matagal. Ako kasi ganun ako kahit matagal kong bago mabayaran, at least nabayaran ko. Unti-unti ko kasi minsan mahirap talaga sumugal. Lalo sa laki, sa taas ng mga bilihin ngayon, sa mga pautang ng malaki interest. Kaya minsan napapasubo tayo sa mga ganitong klase mga OLA. Pero yan, may nag-download dahil binigyan siya ng link. Pero tatanya ulit be vigilant. Maging aware po kayo, mag-research kayo. Baka mamaya nagbibigay ng link yung sa email pero hindi pala talaga yon. Always check that email kung legit ba yun o hindi.
para kahit paano kung maka-download nga kayo ng app na panibago, siguro yung report na ito na kung ba't nawala, tambak siguro yung report ng mga ito sa Google Play Store, tinatambak ng mga may complaint talaga na maaaring ganon. Ayun, kaya nawala. Pero sinabi naman nila na i-disregard nila yung issue para maayos kagad at maibalik yung app, mai-download at magkaroon na ng panibago at maayos sa sistema yung apps na ito. Ayun mga kadyani, sana nakatulong ako. Ngayon, kung may problema kayo dito sa Mr. Cash, ayan, settle nyo na lang kapag once na makabalik. Ngayon, siguro kausapin nyo na lang yung mga tumatawag sa inyo kapag sumobrang laki ng interest tapos wala naman pala yung apps. Ganun na lang po gawin ninyo para mabayaran nyo siguro yung mismong kung kailan nawala yung tinatawag na yung apps. Kung kailan nawala yung apps, tapos kausapin nyo na paano mabayaran kasi nga wala na yung apps. Yun. Tapos bayaran nyo kung hanggang kailan. Siguro kausapin nyo kung nawala kayo ng September 1. Sana nag-stop yung interest. Pwede siguro yan eh. Kasi may mga agent naman na kahit paano maayos kausap. Diba? Kung may mapapanood kayo mga ibang OLA reviewer, may ganun ako napapanood na nakikipag-usap naman siya at pumapayag naman, sabi nila. Pero sabi kasi nyo, yun advice ko lang sa inyo kung sakasakaling maharap kayo sa ganitong sitwasyon at subukan nyo kausapin. At wala namang mawawala ron. Pero kung tingin nyo balasubas yung agent na napuntahan ninyo at nakausapin nyo, ay bayaran nyo na lang yung hanggang sa nakakayanan ninyong bayaran. May karapatan naman po kayo mag-complain kung sakasakali sa SEC. Dahil forward nyo yung mga complaint ninyo. Tapos kung gano'n nga yung pakikipag-usap nyo at binabalasubas kayo, pwede nyo kagad complain sa SEC yan para magawa ng report yung kanilang mga ginagawang unfair debt collection practices sa mga aula. So sana nakatulong ang videos ko na ito. Ngayon, mga kadyani, muli, maraming pong salamat sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta dito sa aking channel. Ito po ang inyong lingkod, Kadyani ng Janitor TV. Ito ang Janitor, usapang utang, usapang wala.